Kabanata 3781. Tumingin si Mirabel sa Omnipotent Lord at nagtanong, "Oh, anong problema?" Umupo ang makapangyarihang Panginoon at sinabi, "Nakatanggap lang ako ng balita na si Santino mula sa 6th Universe ay nagtungo sa ikalabindalawang universo ngunit napatay sa chaos sa labas ng ikalabindalawang universo." Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang taong pumatay kay Santino ay tinatawag na 49 at malamang na mula sa 12th Universe. Bulalas ni Mirabel, pinatay siya. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na si Santino, isang 3-power macrocosm ancestral god, ay pinatay ng isang tao mula sa 12th Universe. Ang makapangyarihang Panginoon ay same time na sumagot, "Oo. Ang 12th Universe ay palaging ang pinakamahina, kaya hindi namin sila binigyang pansin. Hindi ko inaasahan ang isang powerhouse na ipanganak sa 12th Universe." Ayon sa mga nakasaksi sa labanan, 49 ang pumatay kay Santino nang hindi gumagamit ng chaotic treasure. Kaya, maaaring ipagpalagay na ang kanyang lakas ay katumbas man lang ng isang 5-power macrocosm ancestral god. Halos sinuri ng makapangyarihang Panginoon ang lakas ni James. Tinansya niya na ang lakas ni James ay katulad ng sa isang 5-power macrocosm ancestral god. Tumingin si Mirabel sa makapangyarihang Panginoon at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Sumagot ang makapangyarihang Panginoon, "Dapat tayong maging maingat sa gayong kapangyarihan. Paano kung magtungo ka sa 12th Universe at talakayin ang pagsasanib ng 12 universo sa kanya? Kung tumanggi siya, patayin siya. Gayunpaman, kung pumayag siya, anyayahan siya sa unang universo upang talakayin ang bagay na ito." Tumango si Mirabel at sinabing, "Sige." Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, 2 o 3 universo lang ang hindi sumang-ayon na sumanib sa atin. Ako na ang bahala. Samantala, tinutulungan mo akong pangalagaan ang 12th Universe. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Hindi natin maantala ang bagay na ito, kaya dapat umalis ka kaagad. Okay. Tumayo si Mirabel at walang pagdadalawang isip na umalis. Walang kamalay-malay si James na nagkakagulo ang ibang universo. Ang 9th Universe at 10th Universe ay laban sa pinagsamang universo. Alam ni Kallinikos at Yekaterina na ang Omnipotent Lord ang magiging pinuno ng bagong pinagsamang universo at magiging ganap na kontrol. Kapag nangyari iyon, magiging imposible para sa kanila na pigilan ang makapangyarihang Panginoon na gawin ang anumang gusto niya. Kaya, tinanggihan nila ang panukalang pagsanib. Gayunpaman, nagsimulang sumiklab ang kaguluhan sa kanilang universo matapos nilang tanggihan ang panukala. Ang kanilang macrocosm ancestral gods ay inatake. Bagamat nakaligtas sila, marami sa kanila ang nagtamo ng matinding pinsala. Samantala, ang ilan sa kanilang mga ancestral gods ay pinatay. Nahirapan sina Kallinikos at Yekaterina sa mga bagay na ito. Agad na nagtungo ang dalawa upang makipagkita sa iba pang universe lords upang pag-usapan ang mga kontra. Sa kasamaang palad, ang ibang mga universo ay sumang-ayon na sa pagsanib sa unang universo. Matapos ang masusing pagsasaalang-alang, pumayag din ang dalawa. Kung hindi, ang iba pang mga universo ay magsasama at magiging mas malakas. Magiging kapahamakan para sa 9th at 10th universe kung kikilos sila laban sa kanila. Ang lahat ng mga pangunahing universo ay sumang-ayon na pagsamahin at bibisitahin ang unang universo upang talakayin ang plano. Tanging ang ikalabindalawang universo ang nanatiling hindi nakapagpasya. Si Mirabel, isang walang katulad na powerhouse ng First Universe, ay lumitaw sa 12th Universe. Lumutang siya sa mabituing kalangitan ng 12th Universe at iniskan ang lugar. Matapos maramdaman ang katatagan ng 12th Universe's heavenly path, bahagyang nagulat siya at bumulong, ang lakas ng Panginoon ng 12th Universe ay katamtaman, ngunit mayroon siyang mahusay na diskarte. Matapos sugpuin ang landas sa langit sa mahabang panahon, lumikha siya ng isang maunlad na panahon para sa ikalabindalawang universo. Bumulong si Mirabel, "Nasaan ka, 49?" Dahil hindi niya makita ang kinaroroonan nito, binalak niyang ilabas ang kanyang lakas para mahanap siya nito. Tumayo si Mirabel sa mabituing espasyo at naglabas ng enerhiya ng isang macrocosm ancestral god,
na nagpapahintulot na kumalat ito sa buong universo. Si Mirabel ay isang pangunahing figure ng unang universo. Siya ay isinilang sa parehong panahon ng makapangyarihang Panginoon, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Sa unang universo, tanging ang Omnipotent Lord ang bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, isang macrocosm ancestral God lang ang naramdaman niya sa 12th universe. Ang taong nararamdaman niya ay ang Panginoon ng 12th universe, si Radimir. 49 sa kabilang banda, ay hindi matagpuan. Siya ay labis na naguguluhan. Ang tanging pagpipilian niya ay ilabas ang kanyang lakas para mapansin siya ng 49. Naniniwala siyang 49 ang tiyak na magpapakita hanggat ikakalat niya ang kanyang lakas. Naalerto si Radimir sa sandaling ilabas niya ang kanyang aura sa buong universo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita. Bagamat siya ang Panginoon ng ikalabindalawang universo, mayroong isang mas makapangyarihang tao kaysa sa kanya sa ikalabindalawang universo. Habang si James ay nakatutok sa paglilinang upang makahanap ng bagong landas, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na dumadaloy sa hangin. Agad siyang huminto sa pagtatanim at tumingin sa malayo. Naglakbay ang kanyang tingin sa kalawakan ng universo, at nakita niya ang isang misteryosong babae sa kaibuturan ng universo. Agad siyang nawala at nagpakita sa kaibuturan ng sansinukob. Isang maganda at sexing babae ang nakatayo sa tahimik na espasyo. Tahimik na sumulpot si James at tinitigan si Mirabel. Nakatutok din sa kanya ang tingin ni Mirabel. Sinubukan niyang tingnan siya ngunit hindi niya maramdaman ang cultivation rank ni James sa kabila ng pagiging isang walang katulad na powerhouse. Tumingin si James kay Mirabel at mahinahong nagtanong, "Sino ka? Ano ang mga bagay na mayroon ka sa 12th universe?" Matapos mabigang makita ang cultivation rank ni James, agad na nalaman ni Mirabel na ang kaharap niya ay 49, ang misteryosong taong pumatay kay Santino. Si Mirabel ay may maputi na balat at pinong mga katangian. Siya na may magandang ngiti at nagtanong, "Ikaw ay dapat na 49, tama?" "Ang pangalan ko ay Mirabel. Galing ako sa first universe." Ang kanyang boses ay kaaya-aya at napaka-refresh. Agad namang nagbantay si James matapos marinig na mula siya sa first universe. Gayunpaman, ngumiti si Mirabel at sinabing, "Hindi mo kailangang kabahan. Wala akong malicious intention. Kung gusto kitang kalabanan, atakihin na sana ako nang magpakita ka. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-chat sa iyo?" Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nanatiling alerto si James. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Mirabel at nagtanong, "Ang 12th universe ay walang gaanong contact sa first universe. Kaya, ano ang nagdadala sa iyo sa ikalabindalawang universo?" Natural, ito ay isang bagay na mahalaga. Alam kaagad ni James na dumating si Mirabel upang talakayin ang pagsasama ng mga universo. Mahinahong tanong niya, "Pakinggan natin ang tungkol dito." Walang itinago si Mirabel at sinabing totoo, "Nandito ako para pag-usapan ang pagsasama-sama ng 12 universo. Ang ibang mga universo ay sumang-ayon na dito. Kung samasang-ayon ka, magsasama-sama ang 12 universo upang bumuo ng super universe at super heavenly path. Bilang resulta, masisira ang mga paghihigpit ng ating landas sa langit." Nagsimulang ailatag ni Mirabel ang mga benepisyo ng pagsasama-sama ng kanilang mga universo. Napag-usapan din niya ang tungkol sa madilim na mundo at ang banta nito laban sa 12 universo. Napakagaling ni Mirabel sa kanyang mga salita, at maging si James ay bahagyang kumbinsido sa kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi lubos na pinaniwalaan siya ni James. Hindi naman imposibleng magkasundo tayo. Gayunpaman, paano magiging ang pamamahagi ng pamamahala pagkatapos nating pagsamahin sa isang bagong universo? Casual na ikinaway ni Mirabel ang kanyang kamay, at isang imbitasyon ang lumabas at lumipad patungo kay James. Natural, magkakaroon tayo ng conference para pag-usapan ang mga bagay na ito. Narito ang isang imbitasyon sa unang universo sa komperensya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong sabihin ang mga ito sa panahon ng komperensya. Napatingin si James sa imbitasyon sa kamay niya. Ang oras at lugar ng komperensya ay nakalista sa imbitasyon. Ang komperensya ay magaganap makalipas ang 10,000 taon.
Nang makita ang imbitasyon, alam ni James na naplano na ng unang universo ang lahat dahil inayos na nila ang oras ng komperensya ng maaga. Dahil nakatanggap siya ng isang imbitasyon, dapat na sumang-ayon din ang ibang mga universo na magsanib. Inalis ni James ang imbitasyon at sinabing, sige. Tiyak na pupunta ako sa unang universo upang dumalo sa komperensya sa loob ng 10,000 taon. Naglakad si Mirabel papunta kay James na may matangkad na ngiti. Gayunpaman, dahan-daang umatras si James sa kanya. Napakalakas ng babaeng nasa harapan niya. Bagamat siya ay maganda at hindi nakakapinsala, tulad ng isang diyosa, ang aura na nagmumula sa kanya ay nag-ingat sa kanya. Hindi mo kailangang kabahan ng husto. Hindi ko pa nabisita ang 12th universe. Ngayong narito na ako, paano kung ipakita mo sa akin ang paligid ng 12th universe? Si Mirabel ay hindi nagpakita ng intensyon na umalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Nais niyang manatili upang matuto ng higit pa tungkol sa 49 at kung paano niya naabot ang ganoong mataas na ranggo ng paglilinang habang nananatili sa ilalim ng radar ng unang universo. Puno ng misteryo si James. Gayunpaman, tinanggihan siya ni James, na nagsasabing, mayroon pa akong ibang negosyo na dapat asikasuhin ngayon. Wala akong oras para samahan ka sa paglalakad. Maaari mong tingnan ang lugar mismo kung interesado ka sa 12th universe. Hindi kita sasamahan. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si James para umalis. Lumitaw sa kanyang harapan si Mirabel sa isang iglap at hamarang sa kanyang dinadaanan. Sinaway niya ito, napakalupit mo. Bagamat nagrereklamo siya, nagsalita siya ng napaka-coquettish. Gusto ko lang tingnan ang 12th universe. Wala akong kakilala dito. Kung hindi ka magpapakita sa akin, dapat kong ilabas ang aking lakas upang mahanap ang aking paraan. Paano kung mawalan ako ng kontrol sa aking enerhiya? Maaaring basagin nito ang ilang mundo sa 12th universe, hindi ba? Sinisikap mo akong takutin. Dumilim ang mukha ni James. Nakangiting sabi ni Mirabel, hindi naman. Hindi mo ba nakikita na excuse lang yun? Mas interesado ako sa'yo. Bawat salita at galaw niya ay puno ng tukso. Nang magkita sila, nanliligaw na siya kay James. Naramdaman din ni James ang kakaibang path mula sa kanya. Ginamit ni Mirabel ang seduction path. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hinding-hindi makakayanan ang kanyang mapang-akit na kapangyarihan at mahuhulog sa kanya. Gayunpaman, nilinang ni James ang isang pambihirang kapangyarihan na nalampasan ang lahat ng iba pang uri ng kapangyarihan. Madali niyang nalabanan ang seduction power na nagmumula kay Mirabel. Tahimik na tumingin si James kay Mirabel. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya ng isang plano. Tinanong niya, ano ang gusto mong malaman? Ngumiti si Mirabel at sinabing, gusto kong malaman kung sino ka at ang mga landas na nililinang mo. At saka, bakit hindi ko maramdaman ang iyong cultivation rank? Kapag ginamit ko ang divine sense ko, puro kahungkagan lang ang mararamdaman ko mula sa iyo. Parang wala ka nga. Alam ni James na itatanong ni Mirabel ang mga tanong na ito. Sa halip na sumagot, tinanong niya, ikaw ay isang powerhouse mula sa unang universo. Naaalala mo ba noong 8 universo lamang ang mayroon? Bago ang ika-9 na universo, isang madilim na alitan ang sumiklab sa madilim na mundo. Agad na napawi ang ngiti ni Mirabel nang marinig ang kanyang sinabi. Bilang isang powerhouse ng unang universo, alam na alam niya ang mga kaganapang ito. Noon, nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa Dark World mula sa First Universe. Tumingin siya kay James at nagtanong, ano naman? Mabagal na sinabi ni James, sa panahon ng madilim na pag-aaway na iyon, isang powerhouse ang malubhang nasugatan sa 309 stage lords ng Dark World. Alam ni Mirabel ang tungkol sa Dark Strife ngunit hindi malinaw sa mga detalye. Kung tutuusin, magkasalungat ang Illuminated World at Dark World. Kaya, wala silang masyadong alam tungkol sa Dark World. Nang marinig ang mga sinabi ni James, naging seryoso ang ekspresyon niya. 309 na stage lords. Ang Dark World ba ay may napakaraming makapangyarihang nilalang sa nakaraan? Isip ni Mirabel. Bumalik siya sa katinuan at tinitigan si James. Matapos marinig na binanggit ni James ang Dark Strife, bahagyang nalito si Mirabel. Gayunpaman, bigla niyang naintindihan na sinusubukan ni James na iparamdam na may kinalaman siya rito.
Casual na tanong ni James, narinig mo na ba si Yukia? May dalawang layunin siya. Isa, gusto niyang matuto pa tungkol kay Yukia. Alam niyang siguradong hindi taga 12th universe si Yukia. Kaya, siya ay dapat na mula sa ibang universo. Mula sa timeline, malamang na mula siya sa isang universo bago ang ika-9. Si Mirabel ay mula sa unang universo. Kung si Yukia ay napunta sa ibang mga universo, dapat malaman ni Mirabel ang tungkol sa kanya. Pangalawa, sinusubukan niyang lituhin ang unang universo. Yukia. Sandaling hinanap ni Mirabel ang kanyang mga alaala. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, wala pa akong narinig tungkol sa kanya dati. Ipinaliwanag ni James, sa panahon ng Dark Strife, si Yukia ay nagdulot ng matinding pinsala sa 309th Stage Lords. Tinitigan ni Mirabel si James at tinanong, sino siya? Bahagyang ngumiti si James at sumagot, she's my master. Sinubukan niyang lokohin siya. Sa katunayan, hindi naman talaga ito kasinungalingan. Bagamat hindi pa niya nakita si Yukia, tinahak niya ang eksaktong paglalakbay na binalak ni Yukia para sa kanya. Hindi ang kanyang mga kakayahan ang nagpahintulot sa kanya na linangin ang 16 na landas. Sa halip, si Yukia ang nagbigay daan para sa kanya, at sinunod lang niya ang mga ayos nito. Seryoso ang ekspresyon ni Mirabel. Siya ay mula sa unang universo at may kaalaman. Gayunpaman, hindi niya narinig ang tungkol kay Yukia dati. Anong klaseng lakas ang mayroon ng babaeng ito para saktan ang 309th Stage Lords? Isa pa, talagang napakaraming powerhouse sa Dark World. Mukhang kailangan nating suriin muli ang lakas ng madilim na mundo, naisip ni Mirabel. Nagplano si Mirabel na imbestigahan ang madilim na mundo pagkatapos bumalik sa unang universo. Gusto niyang magpadala ng mga tao upang makalusot sa kailaliman ng Dark World at matuto pa tungkol sa Dark World. Nais din niyang i-verify kung ang isang powerhouse ay talagang nasugatan ng 309th Stage Lord sa panahon ng Dark Strife. Kung nagsasabi siya ng totoo, tiyak na naabot ni Yukia ang isang nakakatakot na taas sa cultivation. Nalampasan na kaya niya ang Macrocosm Ancestral God rank at nakapasok sa hindi kilalang rango. Isip ni Mirabel. Nasiyahan si James nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Mirabel. Talagang natakot siya sa mga sinabi nito, at matagumpay niyang inilatag ang batayan para makipag-ayos siya sa darating na kumperensya. Pagdating ng oras, maaari niyang subukan na manalo ng higit pang mga benepisyo para sa 12th universe. May iba ka pa bang gustong itanong? Tanong ni James. Bumalik sa katinuan si Mirabel at nagtanong, gusto ko ring malaman ang path na ginagawa mo. Napangiti si James at nagtanong, narinig mo na ba ang Omniscience Path? Tumango si Mirabel at sinabing, oo. Ngunit ito ay isang patay na dulo pagkatapos maabot ang ikatlong yugto. Napangiti ng mahina si James at agad na pumasok sa Omniscience Path H's 4th stage. Ano? Nagulat si Mirabel nang maramdaman niya ang pagbabago ng aura ni James pagkatapos nitong pumasok sa ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Nakangiting sabi ni James, ang Omniscience Path ay kilala bilang isang dead end sa 3rd stage. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakalampas sa ikatlong yugto. Gayunpaman, ang ipinapakita ko sa iyo ay ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Nagsasanay ako sa Omniscience Path at nakarating na sa ika-8 yugto. Sa palagay ko ang aking lakas ay dapat nakatumbas ng isang 9-power Macrocosm Ancestral God. Pagkatapos kong maabot ang ika-9 na yugto, lalampas ako sa Macrocosm Ancestral God rank at papasok sa isang hindi pa nagagawang rango. Kalmadong nagsinungaling si James hanggang sa halos maniwala na siya sa mga kasinungalingan niya. Naniwala si Mirabel sa kasinungalingan ni James. Pagkatapos ng lahat, siya nga ay nagpakita ng nakakatakot na lakas. Imposible para sa isang ordinaryong tao na madaling pumatay ng 3-power Macrocosm Ancestral God na may hawak ng chaotic treasure. Bukod dito, nakapasok na si James sa ika-4 na yugto ng Omniscience Path, na nalampasan ang kanyang kaalaman sa Omniscience Path. Hindi ko inaasahan na nilinang mo ang Omniscience Path. Sinubukan ng maraming tao na linangin ang Omniscience Path, ngunit walang sino man ang nakalampas sa ikatlong yugto. Paano mo nagawa? Tinitigan ni Mirabel si James nang may pagtataka, umaasang maliwanagan siya. Kung wala kang ibang gagawin dito, umalis ka na.
Sisiguraduhin kong dadalo ako sa komperensya sa banal na lugar ng ninuno ng unang universo sa loob ng 10,000 taon. Tinaboy siya ni James palayo sa 12th universe. Kung gayon, magkikita tayo sa unang universo. Hindi na nagsalita pa si Mirabel. Nasa kanya na ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Kaya, hindi na niya kailangang magpatuloy sa pananatili sa 12th universe. Pinagmasdan ni James ang pagkawala ni Mirabel. Pagkaalis niya, ngumiti siya ng mahina. Napaka-convenient ng kanyang pisikal na kondisyon. Madali niyang mabulabog ang iba dahil walang nakakadama ng kanyang cultivation rank. Sa lalong madaling panahon, ang balita tungkol sa kanyang lakas ay kumalat sa 12 universo. Kapag naglakbay siya sa ibang mga universo, ang kanilang macrocosm ancestral gods ay kailangang mag-isip ng 2 beses tungkol sa pagsisikap na labanan siya. Maging ang makapangyarihang Panginoon ay magiging maingat sa paggawa ng aksyon laban sa kanya. Matagal nang binili ni James ang sarili. Marahil ay makakarating na talaga siya sa omniscience H's 8th or 9th stage sa lalong madaling panahon. Maaaring malimpasan pa niya ang isang 9-power macrocosm ancestral god at pumasok sa isang hindi pa nagagawang ranggo. Ang hinaharap ay puno ng kawalan ng katiyakan. Pagkaalis ni Mirabel ay bumungad si Radimir sa harapan ni James. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Sino iyon, sir?" Tumingin sa kanya si James at sumagot, "It was a powerhouse from the first universe. Dumating siya para ibigay sa akin ang isang imbitasyon na dumalo sa isang komperensya tungkol sa pagsasanib ng mga universo na magaganap sa unang universo sa loob ng 10,000 taon. Pumayag ka ba sa panukalang pagsasama?" Tanong ni Radimir. "Siyempre ginawa ko. Bakit ayaw ko? Walang masama sa pagsasama-sama ng ating mga universo. Pagkatapos magsanib ang 12 sansinukob, lalakas ang ating landas sa langit, at masisira ang mga paghihigpit. Kapag nangyari iyon, marahil ay maaari nating linangin ang higit sa 9 na landas." Walang pagtutol si James sa pagsasama-sama ng mga universo dahil maraming benepisyo. Bukod dito, ang kanyang paglilinang ay dumating sa isang dead end. Siya ay umaasa na makahanap ng isang bagong tagumpay pagkatapos na ang 12 universo ay pinagsama. Mataimtim na sinabi ni Radimir, isang bagong landas sa langit na magpapahintulot sa atin na lumampas sa mga limitasyon. Maaaring payagan nito ang isa na lumampas pa sa isang 9-power macrocosm ancestral god. Paano kung ang Omnipotent Lord ay pumasok sa bagong ranggo na ito pagkatapos nating sumanib sa kanila? Kung mangyayari iyon, sino ang makakalaban sa kanya? Natanggap ni James ang imbitasyon ni Mirabel mula sa unang universo. Mayroon pa siyang 10,000 taon bago ang komperensya. Maraming oras iyon. Bumalik si James sa kanyang seclusion sanctuary sa divine dimension ng human realm. Sa una, binalak niyang makipagkita sa kanyang pamilya at mga kaibigan bago umalis patungo sa unang universo. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi na makita ang mga ito pagkatapos ng ilang deliberasyon. Para sa kanila, isa na siyang patay na tao. Mas mabuting hindi na sila muling magsama dahil kailangan na naman niya silang iwan. Mas lalo lang siyang mamimiss nito. Kaya, si James ay tumungo upang makipagkita kay Henrik sa halip. Bukod kay Radimir, si Henrik ang pangalawang pinakamalakas na tao sa 12th universe. Nais ni James na hilingin sa kanya na tingnan ang 12th universe at panatilihin ang kapayapaan habang siya ay wala. Samantala, pabalik na rin si Mirabel sa first universe. Bagamat ang chaos ay walang hangganan, ang isang powerhouse na tulad ni Mirabel ay maaaring makalusot sa paghihigpit sa oras kapag umaabante ng buong bilis. Bumalik siya sa unang universo nang wala sa oras. Nagtungo si Mirabel sa isang magandang lugar sa first universe. Gayunpaman, nawala siya sa kanyang pag-iisip at tila nag-aalala. Naramdaman ng Omnipotent Lord na bumalik si Mirabel at agad siyang pinuntahan. "Kumusta ang paglalakbay mo sa 12th universe? Naging maayos ba?" Nawala sa isip si Mirabel. Tumingin siya sa makapangyarihang Panginoon, itinuro ang isang upuan sa tabi niya, at sinabing, "Dapat maupo ka muna." Umupo ang makapangyarihang Panginoon. Huminga ng malalim si Mirabel at sinabing, "Everything went smoothly.
49 ay hindi tumanggi sa aming panukala at pabor na pagsamahin ang 12 universo. Tinanggap niya ang imbitasyon at nangakong dadalo sa kumperensya. Gayunpaman, naging solemn na ang ekspresyon niya. Nagtanong ang makapangyarihang Panginoon, gayunpaman. Nagtanong si Mirabel, gaano karami ang alam mo tungkol sa Dark Strife sa Dark World na nangyari noon? Bahagyang umiling ang makapangyarihang Panginoon at sinabing, wala akong gaanong alam. Ang alam ko lang maraming powerhouse ang sumali sa laban na iyon. Ang mga powerhouse na ito ay makapangyarihan at karamihan ay mga 9th Stage Lords. Tanong ni Mirabel, kung gayon, may alam ka ba tungkol sa lakas ng Dark World? Gayunpaman, hindi sigurado ang Omnipotent Lord kung ilang powerhouse ang nakatago sa kailaliman ng Dark World. Nagtanong ang makapangyarihang Panginoon, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Sagot ni Mirabel, nang makilala ko ang 49 sa 12th universe, sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga kaganapang ito. Ang powerhouse na ikinasugat ng 309th Stage Lords ay tinatawag na Yukia. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang kanyang cultivation rank. Gayunpaman, siya ay dapat na isang pag-iral na nalampasan na ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Haha! Tumawa ang makapangyarihang Panginoon. Ikaw ay isang 8th power macrocosm ancestral god, Mirabel. Naniwala ka lang ba talaga sa sinabi niya? Imposibleng lumampas sa isang 9-power macrocosm ancestral god. Matagal na akong naging 9-power macrocosm ancestral god. Sa totoo lang, isang 9-power macrocosm ancestral god ang limitasyon. Imposibleng lumampas pa dyan. Maliban kung pagsasamahin natin ang ating mga universo, hindi maaaring malampasan ng isa ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Gayunpaman, ito ay isang haka-haka ko lamang at hindi naman totoo. Nagtanong si Mirabel, kung gayon, sa iyong pangunawa, nagtatapos ba ang Omniscience Path sa ikatlong yugto? Sumagot ang makapangyarihang Panginoon, oo. Ito ay karaniwang isang patay na dulo sa ikatlong yugto. Isa itong landas na hindi maaaring gawing perpekto. Sabi ni Mirabel, ngunit 49 ang naglilinang sa Omniscience Path. Nasaksihan ko siyang pumasok sa 4th stage. Sinabi niya na naabot na niya ang ika-8 yugto at may lakas na katumbas ng isang 9-power macrocosm ancestral god. Ang ika-4 na yugto ng landas ng Omniscience. Nagulat ang makapangyarihang Panginoon. Pinagtatawanan mo ba ako, Mirabel? Mali ba ang naramdaman mo? Tumingin sa kanya si Mirabel at sinabing, paano mali ang aking pandama? Natahimik ang makapangyarihang Panginoon. Sinabi ni Mirabel, marahil sa isang lugar sa 12 universo o kahit sa madilim na mundo, ang mga tao ay nalampasan ang lakas ng 9-power macrocosm ancestral gods matagal na ang nakalipas. Ang isang misteryosong powerhouse ay maaaring nagtatago sa loob ng Dark World. Siguro ang ating pag-unawa sa 12 sansinukob ay hindi lamang naroroon, at may iba pang mga lihim na nakatago sa loob ng chaos. Sobrang kinilig si Mirabel sa sinabi ni James. Nagbukas siya sa posibilidad na magkaroon ng higit pang mga misteryo sa 12 universo at sa madilim na mundo. Tumingin si Mirabel sa makapangyarihang Panginoon at sinabi, mahirap paniwalaan ang mga salita ng 49. Gayunpaman, pumasok siya sa Omniscience Path H's 4th stage sa harap ng aking mga mata. Bukod dito, madali niyang natalo si Santino. Plano kong magpadala ng mga tao sa kailaliman ng Dark World para imbestigahan ang Dark Strife na nangyari sa nakaraan. Kung 49 ang nagsasabi ng totoo, dapat mayroong mga tala tungkol sa pangyayari sa mga sinaunang aklat sa loob ng madilim na mundo. Gayun din, dapat kang magpadala ng ilang tao upang magtanong tungkol kay Yukia sa buong 12 universo at tingnan kung may makikita tayong anumang mga pahiwatig tungkol sa kanya. Sige. Mataimtim na tumanggo ang makapangyarihang Panginoon. Si James ay nakakalimutan na ang kanyang mga salita ay nakumbinsi si Mirabel at ang makapangyarihang Panginoon. Upang i-verify ang mga salita ni James, personal na nagtungo si Mirabel sa Dark World upang imbestigahan ang mga bagay na ito. Sa kabilang banda, inutusan ng Omnipotent Lord ang kanyang pinagkakatiwalaan na maglakbay sa ibang mga universo upang magtanong tungkol kay Yukia. Samantala, pumunta na si James sa Demon Realm para makipagkita kay Henrik. Haha!
Matapos malaman na na-bluff ni James ang isang powerhouse ng First Universe, tumawa si Henrik at sinabing, nalaman ko lang na mas magaling kang magsinungaling kaysa sa aking amo. Ang galing mo talaga. Ang unang universo ay tiyak na mag-iingat sa iyo ngayon. Sinabi ni James, gumawa ako ng ganoong plano dahil nag-aalala ako na ang negosasyon sa panahon ng kumperensya ay hindi magiging maayos at susubukan ng unang universo na gumamit ng puwersa laban sa iba pang mga universo. Tumango si Henrik at sinabing, ito ay isang magandang diskarte. Malamang na susubukan ng unang universo na siyasatin at patunayan ang iyong mga salita. Lahat ng sinabi mo tungkol sa Dark World ay totoo, kaya tiyak na magkakaroon ng mga talaan tungkol sa aking Grandmaster doon. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ang ibang mga universo ay may anumang mga record tungkol sa kanya. Aalis na ako sa 12th Universe sa lalong madaling panahon. Umaasa ako sa iyo na protektahan ang 12th Universe habang wala ako. Bilang isa sa ika-12 universo. Powerhouses, dapat kayong tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. Susubukan kong ipagpaliban ang pagsasama-sama ng mga universo hanggat maaari upang magkaroon ng sapat na panahon ng ika-12 universo para lumakas pa. Kumpiyansa ang pangako ni Henrik, magtiwala ka, James. Maaari mong ipaubaya. 1/3. Sa akin ang 12th universe. Nga pala, tinanong ni Henrik, sino ang dadalhin mo sa unang universo? Umiling si James at sinabing, mag-isa akong pupunta. Tutal pupunta ako dun para umattend ng negotiations. Kung mabaygo ang negosasyon, maaaring sumiklab ang labanan. Paalala ni Henrik sa kanya, sige. Mag-ingat ka. Nakangiting sagot ni James, don't worry. Sa lakas ko ngayon, kakaunti lang ang kayang sugpuin ako. Kahit hindi ko sila madaig, makakatakas ako. Buong tiwala si James sa sarili niyang lakas. Gumaan ang pakiramdam ni Henrik sa kanyang mga sinabi. Handa na akong umalis. Sana maging macrocosm ancestral god ka na may macrocosm power pagbalik ko, sabi ni James. Sumagot si Henrik, magsisikap ako. Sige. Hindi na nagsalita pa si James. Pagkatapos ng maikling pagkikita ni Henrik, umalis si James sa 12th Universe at pumasok sa Chaos. Pagkatapos, sinimulan niyang maramdaman ang kapaligiran ng Chaos. Agad niyang nahanap ang iba pang mga universo at naramdaman ang lakas ng kanilang landas sa langit. Mula sa lakas ng kanilang heavenly path, nakikilala ni James ang pagkakaiba-iba ng mga universo. Matapos mahanap ni James ang unang universo, nagsimula siyang sumulong sa Chaos. Maaaring maglakbay si James sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, ang mga nebula na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng unang universo. Sa unang universo, marami pang ibang nebula. Nakarating na rin ako sa Fifth Universe. Ang haba ng buhay ng unang universo ay matagal nang natapos. Gayunpaman, pinagsama nila ang ika-13 universo sa kanila at pilit na pinahaba ang kanilang habang buhay. Kung hindi, hindi na sila umiral. Nakatayo sa labas ng hangganan ng unang universo, naalala ni James ang ilang bagay tungkol sa ika-13 universo. Lumakad siya sa hangganan at pumasok sa unang universo. Agad na pinakawala ni James ang kanyang divine sense, na kumalat sa buong universo. Mabilis niyang nalaman na ang unang universo ay napakalaki. Pagkatapos nilang pagsamahin ang ika-13 universo, ang kanilang lugar ay naging 2 beses sa laki ng ika-12 universo. Ang makalangit na landas ng unang universo ay napakatatag at malakas din. Bumulong si James, tulad ng inaasahan mula sa unang universo. Biglang may ilang taong pinalibutan siya. Sila ang macrocosm ancestral gods ng unang universo. Sa sandaling ilabas ni James ang kanyang divine sense, naramdaman nila ang kanyang presensya. Ang macrocosm ancestral gods ay maingat na tumingin sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Kalmadong tanong ni James sa kanila, kaka-rating ko lang sa First Universe, but you're going to deny me entry. Hindi ba ako welcome? Kung ganoon nga, uuwi na lang ako, at makakalimutan natin ang mga talakayan tungkol sa pagsasama ng mga universo. Siyempre hindi. Isang macrocosm ancestral god ang humakbang pasulong at nakangiting sinabi, kung ayaw mong magtanong, saang universo ka galing? Ako ay 49 mula sa 12th Universe.
Nagulat ang macrocosm ancestral gods at bahagyang napaatras sa kanya. 49 mula sa 12th universe ay naging viral sa bawat universo. Alam ng bawat universo na si Santino, isang 3-power macrocosm ancestral god, ay pinatay ng 49 sa labas ng chaos of the 12th universe. Maligayang pagdating sa unang universo, 49. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, 49. Mag-leave muna tayo. Matapos malaman ang pangalan ng bisita, magalang na tinanggap siya ng macrocosm ancestral gods at mabilis na umalis. 49 ang pumatay sa isang macrocosm ancestral god. May limitasyon kung gaano karaming macrocosm ancestral god ang maaaring umiral sa lahat ng 12 universo. Ang bawat macrocosm ancestral god ay nagtiis ng maraming paghihirap upang sa wakas ay maabot ang kanilang ranggo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang macrocosm ancestral gods ng iba't ibang universo ay iiwasan ang pagpatay sa isa't isa dahil magdudulot ito ng alitan sa pagitan ng kanilang mga universo. Magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan kung ang dalawang sansinukob ay pupunta sa digmaan. Gayunpaman, 49 ang tahasang pumatay sa isang macrocosm ancestral god mula sa 6th universe. Maliwanag na hindi siya natatakot sa 6th universe o makipagdigma sa 6th universe. Bahagyang ngumiti si James matapos mapanood ang macrocosm ancestral gods na nawawala. Pagkatapos, sumulong siya sa susunod na nebula. Dahan-daang gumala si James sa unang universo at nakakita ng pamilyar na mundo. Ito ay isang pangunahing planeta ng ika-13 universo. Noong nakaraan, doon siya nagtanim at nagligtas ng maraming buhay. Pakiramdam ni James ay konektado sa lugar. Bukod dito, tinanggap niya noon ang isang alagad mula sa planetang ito. Itinuro niya sa kanya ang 5 dakilang daan at ilang simpleng batas. Bumulong si James, ang ika-13 universo ay tumigil na sa pag-iral at ngayon ay sumanib sa unang universo. Iniisip ko kung anong nangyari sa alagad kong iyon. Lumakas ba siya? Maraming malalaking kalawakan ang umiral sa loob ng nebula, at mayroong hindi bababa sa 100 bilyong planetang may nakatira. Ang mga planeta ay napakalaki, at mayroong hindi bababa sa 1 trilyong buhay na nilalang sa bawat isa sa mga planetang ito. May isang planeta sa loob ng nebula na ito na mayroong 3 dimensyon: mortal, sage, at divine. Ang planeta ay dating tinatawag na Silent Realm ngunit kalaunan ay pinalitan ng pangalan ang Cosser Realm. Si James ay humakbang pasulong sa nebula at agad na pumasok sa isang kalawakan, na lumilitaw sa labas ng Cosser Realm. Nakatayo sa labas ng Cosser Realm, biglang nakaramdam ng liit si James, na para bang isa lang siyang maliit na butil. Ang planeta ay mula sa ika-13 universo. Nang pumasok siya sa ika-13 universo noong nakaraan, nasaksihan niya ang pagsilang ng Silent Realm ng nagkataon. Noon, 1 dimensyon lang ang planeta. Ngayon, ito ay umunlad na sa isang pangunahing kaharian na may 3 dimensyon. Hindi alam ni James kung paano ito naging isang malaking kaharian. Nakatayo siya sa labas ng Cosser Realm na nagtataka. Pagkatapos kong masaksihan ang pagkabuo ng planetang ito, pumasok ako sa isang mahiwagang estado at nakakuha ng pananaw sa pagtatapos ng planetang ito. Ito ay dapat na nagbagong anyo pabalik sa mga batas at bumalik sa alabok sa universo. Paano ito naging isang malaking kaharian? Napaisip si James, sinusubukang alalahanin ang pagbuo ng planeta. Ang pagbuo ng planeta ay nagsimula sa ilang mga batas na patuloy na umuunlad. Sa huli, sila ay naging mga sequence at nabuo ang planeta. Ang planeta ay binubuo ng hindi mabilang na mga batas na walang katapusang pagbabago. Sa panahon ng proseso ng mga pagbabagong ito, ipinanganak ang mga buhay na nilalang. Sa huli, ang lahat ng mga anyo ng buhay ay namatay, at ang planeta ay namatay. Pumikit si James. Sa sandaling iyon, ang oras sa paligid niya ay mabilis na bumalik sa kung kailan nabuo ang planeta. Unti-unting bumalik sa kawalan ng lugar. Ilang law fragment lang ang makikita sa paligid niya. Ang mga fragment ng batas ay unti-unting natipon, at isang planeta ang ipinanganak. Ang planeta ay mabilis na umunlad at lumakas. Gayunpaman, nagsimula itong lumala at nawala sa huli. Ang lahat ay nakatakdang mangyari. Matapos masira ang planeta, bumalik si James sa ibang time point.
Sa partikular na punto ng oras na ito, isang abnormal na pagbabago ang nangyari. Matapos maramdaman ang pagbabago, agad na naunawaan ni James. James murmured, bagaman nakatakdang mapahamak, maaaring mangyari pa rin ang mga pagbabago. Magbabago din ang ending kapag may nangyaring kakaiba sa isang partikular na oras. Nagbago ang pagtatapos ng planeta dahil lumitaw ang isang makapangyarihang tao at muling isinulat ang kapalaran nito. Pumasok si James sa Cosy Realm sa isang iglap. Pumasok siya sa Divine Dimension ng Cosy Realm. Naglakad si James sa ilang natural na tanawin at nakarating sa Mount Snow Sect, kung saan minsan niyang nilinang. Napakaraming taon na ang lumipas, at ang Mount Snow Sect ay umunlad mula sa isang maliit na sekta tungo sa isang makapangyarihang sekta. Sinakop ng Mount Snow Sect ang isang malawak na lugar, at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay napakarami. Ang lugar na ito ay umiral mula noong likhain ng Mount Snow Sect. Minsan ay may isang makapangyarihang figure dito na nagresolba sa isang krisis ng sekta. Si Quanesha Semera ay isang alagad ng Mount Snow Sect. Mula nang makakuha siya ng Chaotic Treasure, maraming makapangyarihang figure ang napunta sa kanya. Si James ang nagligtas sa kanya at tumulong sa kanya na maunawaan ang probidensya ng sansinukob. Mula noon, siya ay mabilis na lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sa sandaling ang bagong universo ay sumanib sa unang universo, hindi na siya nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Sinimulan niyang ipakita ang kanyang lakas. Gamit ang kanyang 5 great paths, tumawid siya sa Kylem Ancestral God rank sa maikling panahon. Sa huli, nagsanib ang 5 dakilang daan, at nilinang niya ang isang macrocosm power, kaya naging isang macrocosm ancestral god. Nang maabot niya ang macrocosm ancestral god rank, ang Mount Snow Sect ay tumaas din sa kapangyarihan at may mataas na katayuan sa unang universo. Ngayon, isa ito sa pinakadakilang sekta sa unang universo. Bumalik si James sa kanyang closed-door meditation sanctuary noong nakaraan at umupo sa isang lotus position sa lupa upang maramdaman ang langit at lupa. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumakad ang isang babae sa espiritual na bundok. Nakasuot ng puting damit, ang babae ay dalisay at patas, at naglabas siya ng isang natatanging aura. Siya si Quanesha, isang kataas-taasang macrocosm ancestral god at ang pangarap na babae ng lahat ng mga disipulo sa Mount Snow Sect. Sa labas, siya ay malamig at mapagmataas. Gayunpaman, nang makarating siya sa lugar na ito, agad niyang itinago ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang figure. Ang lalaking ito ang kanyang tagapagligtas. Hindi lamang niya pinrotektahan siya mula sa panganib noong siya ay mahina, ngunit pinahintulutan din niya itong makuha ang probidensya ng sansinukob at tinuruan pa siya ng 5 dakilang daan at ang maikling mga patakaran sa pagpapatakbo ng landas sa langit. Kung hindi dahil kay James, hinding-hindi siya tatawid sa macrocosm ancestral god rank. Simula nang umalis si James, sinubukan niya itong hanapin. Gayunpaman, habang ang mga universo ay nagsanib, nagsimula siyang marinig ang tungkol sa mga gawa ni James. Alam din niya na si James ay pinagsama-sama ng isang grupo ng mga makapangyarihang tao sa unang universo at namatay sa larangan ng digmaan sa Judah Realm. Kahit patay na si James, mabubuhay siya magpakailanman sa puso niya. Kaya naman, paminsan-minsan, pumupunta siya kung saan naroon si James sa closed-door meditation. Ngayong araw, nandito na naman siya. Umakyat siya sa bundok at hindi nagtagal ay nakarating siya sa tuktok ng espiritual na bundok. May isang bakanteng lupain doon, na napapalibutan ng mga kakaibang halaman. Sa gitna ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Pagdating ni Quanesha sa tuktok, nakita niya ang kahoy na bahay at ang isang lalaki na nakaupo sa isang lotus position sa lupa. Kahit na siya ay nasa malalim na pagmumuni-muni, isang hindi kapani-paniwalang aura ang lumabas mula sa kanyang katawan nang makita niya ang lalaki, at siya ay umungal, "Sino nandoon?" Pagkasabi niya noon ay humarap siya kay James. Pinahaba ang kanyang mga payat na daliri, isang misteryosong kapangyarihan ang naganap, at isang maraming kulay na ilusyonaryong kuko ay nakatutok na kay James. Si James, na nasa gitna ng paglilinang, ay automatikong nakaiwas sa pag-atake at lumitaw sa malayo nang maramdaman niya ang napipintong panganib.
Habang tumatama ang ilusyong kuko sa lupa, nabasag ang lupa. Pinandilata ni Juanesha si James, umaasang makikita ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya makita ang kanyang ranggo. Naging maingat ito habang tahimik na nag-iisip, kailan nagkaroon ng napakalakas na figure sa unang universo. Talagang nakita niya ang lahat ng macrocosm ancestral gods ng unang universo. Gayunpaman, hindi pamilyar ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Sino ka? Tanong ulit ni Juanesha. Napangiti ng mahina si James at sinabing, 49. Hindi niya ibinunyag ang tunay niyang pagkatao. 49. Napaatras si Juanesha, tila natakot sa pangalang ito. Ang pangalan ng 49 ay naging kilala kamakailan sa mga universo bilang isang macrocosm ancestral god ng unang universo. Natural niyang alam na 49 ay isang tao mula sa ika-12 universo. Sa Chaos of the 12th Universe, nilipol niya ang 3-power macrocosm ancestral god ng 6th universe. Anong nandito ka? Ito ay isang restricted area ng Mount Snow sect. Walang sino man ang pinapayagang manghimasok. Bagamat natatakot, tinanong siya ni Juanesha. Nakangiting sabi ni James, dumaan ako rito nang maramdaman ko ang pambihirang kapangyarihan ng lugar na ito. Kaya, pumunta ako dito para tingnan. Na-curious ako, nakita mo. Ang planetang ito na may maikling habang buhay ay dapat na matagal nang namatay. Gayunpaman, ito ay naging isang mahusay na mundo. Ito pala ay may isang macrocosm ancestral god na ipinanganak dito. Nang makita si Juanesha, agad na naintindihan ni James. Siya ay isang tao na ipinanganak sa planetang ito, at ang kanyang hitsura ay tahimik na nagpabago sa kapalaran ng planeta. Nang makitang ang espiritual na bundok ay naging isang tumpok ng mga durog na bato, casual na iwinagayway ni Juanesha ang kanyang kamay, at ilang sigils ng Heaven's Law ay nagkatawang tao sa kanyang palad, na pumasok sa paligid at ibinalik ang nawasak na espiritual na bundok. Kung wala ng iba, umalis ka na. Hindi sa iyo ang lugar na ito. Inutusan ni Juanesha si James na umalis. Sabi ni James, this is my first time in the first universe. Dahil may natitira pang oras bago ang kumperensya, wala na akong ibang mapupuntahan. Isa pa, gusto ko ang lugar na ito. Maaari ba akong manatili dito hanggang sa pagsisimula ng kumperensya? Nakangiti itong tumingin sa kanya. Si Juanesha, gayunpaman, ay kumunat ang kanyang mga kilay. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, sinabi niya, kung wala kang ibang mapupuntahan, ang Mount Snow sect ay mag-aayos ng isang espiritual na bundok para manatili ka. Mas gusto ko ang lugar na ito, sabi ni James. Ikaw. Galit na galit si Juanesha. Gayunpaman, nang mapaalalahanan na ang taong nauna sa kanya ay 49, pinigilan niya ang galit sa kanyang puso. Ito ang tirahan ng aking amo. Maaari ba akong mag-ayos ng ibang lugar para sa iyo? Pinayuhan niya. Umalis ka na. Gusto kong pumasok sa isang closed-door meditation. Kasalukuyan siyang nasa sekta. Pakipasok. Ang bawat disipulo ng Mount Snow sect ay lubos na gumagalang sa kanya dahil ang lalaki ay walang iba kundi si Yermole Daviro, ang alagad ng Omnipotent Lord. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isang macrocosm ancestral god na nagil-inang ng 10 landas. Dahil dito, nagkaroon siya ng mataas na katayuan sa unang universo. Bilang isang kababalaghan, hindi siya interesado sa sinumang babae maliban kay Juanesha Semera. Sa sandaling itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanya, nabighani siya sa kanyang kagandahan at madalas na bibisitahin ang Mount Snow sect para hanapin siya. Nakangiting ibinalik ni Yermole ang maayang pagbati at casual na inihagi sa kanila ang ilang Genesis stones. Siguradong mapagbigay ang Ancestral Cloud Master. Talagang, bibigyan niya tayo ng kayamanan tuwing naririto siya. Kung makakapagsanib puwersa si Master sa kanya, ang Mount Snow sect ay tiyak na aabot ng mas mataas pa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Master. Sayang ang hindi pagtanggap ng ganoong mabuting Maginoo. Ang mga alagad na tumanggap ng mga regalo ay natuwa. Kasabay nito, nagtaka sila kung bakit si Juanesha ay naiinis kay Yermole. Pumasok si Yermole sa pamilyar na Mount Snow sect at diretsyong naglakad patungo sa espiritual na bundok kung saan naninirahan si Juanesha. Sa tabi ng bangin ng espiritual na bundok kung saan nakatira si Juanesha. Nakaupo si Juanesha sa isang pink na bato.
Umihip ang mahinang simoy ng hangin, at ang kanyang damit at itim na umaagos na buhok ay lumipad sa hangin. Habang pinagmamasdan niya ang espiritual na bundok sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay may pagkagulat. Wala siyang ideya kung gaano pa katagal ang 49 na naglalayong manatili, at umaasa lamang siyang aalis ito sa lalong madaling panahon. Iyon ay dahil wala na ang kanyang amo, at nais niyang protektahan ang lugar upang mapanatili ang kanyang alaala sa kanya. Quanesha. Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Nang marinig ang boses, isang naiinis na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Quanesha habang siya ay tumalon mula sa bato at patuloy na lumapag sa lupa. Habang nakatingin siya kay Yermole na naglalakad palapit sa kanya, ang lamig ng ekspresyon niya. Anong ginagawa mo dito? Ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng mga glacier. Nakangiting sabi ni Yermole, magsisimula na ang conference. Nandito ako para dalhin ka doon. Hindi na kailangan iyon. Malamig niyang sabi. Nasanay na si Yermole sa lamig niya. Ang mas kawalang interes niya, mas interesado siya, at mas gusto niyang masakop ang babaeng ito. Matagal nang nakatagpo ni Yermole si Quanesha sa ika-13 universo. Gayunpaman, dahil siya ay hindi gaanong mahalaga noon, hindi siya mapakali na tingnan siya. Gayunpaman, mula nang ang ika-13 universo ay sumanib sa unang universo, siya ay lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang at naging isang nakakatakot na figure. Kaya naman, unti-unti, nakuha niya ang atensyon ni Yermole. Tumingin si Yermole sa espiritual na bundok. Habang mas nag-aatubili si Quanesha na magsalita ng totoo, mas interesado siya. Pupunta ako doon para tingnan. I wonder kung anong meron doon. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumipad ng diretsyo. Ikaw, bumalik ka. Sigaw ni Quanesha, hinihimok siyang bumalik ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, si James ay nasa closed-door meditation sa espiritual na bundok. Nag-set up siya ng time formation sa kanyang paligid. Kahit na 3,000 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, isang mahabang panahon ang lumipas sa Formosayon. Samantala, naiintindihan niya. Dapat ay nawasak ang planetang ito. Gayunpaman, ang hitsura ni Quanesha ay ganap na nagbago sa kapalaran ng planeta, na kahit na binago ito sa isang makapangyarihang mundo. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Iyon ay dahil si Quanesha ay isang macrocosm ancestral god, at isang macrocosm ancestral god ang nagtataglay ng lakas na gumawa ng mga ganitong pagbabago. Gayunpaman, bakit? Bakit binago ng paglitaw ng isang makapangyarihang figure ang takbo ng kasaysayan? Anong uri ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago ang dinala ng kanyang hitsura sa landas sa langit? Anong mga pagbabago ang ay dudulot ng mga pagbabagong ito? Pinag-isipan ni James ang mga bagay na ito. Naniniwala siya na marahil ay makakahanap siya ng bagong landas sa paglilinang kapag naunawaan niya ang lahat. Dahil ang kanyang landas ay isang dead end, kailangan niyang maunawaan ang mga pagbabago sa mga patakaran. Bagamat simple sa papel, masyadong marami ang nasangkot. Ibinaon niya ang sarili sa pagkakaintindi. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga karakter na ito ay ang Elysian script, ang mga tuntunin sa pagpapatakbo ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Ang paglikha ng isang bagong universo ay ginaya sa loob ng kanyang utak at lahat ng bagay kabilang ang pinagmulan ng universo at isang kumpletong landas sa langit ay ginaya. Nagsimula ang lahat sa isang walang panuntunang sigil, at ang sigil ay naging malalim lamang habang patuloy itong nagbabago at nagpaparami. Malalim, patuloy na nagbabago, at hindi mabilang, ang sigil ay nagsagawa ng isang landas bilang karagdagan sa simulation ng universo. Walang pinagkaiba ang dalawa. Biglang, boom! Isang pagsabog ang nangyari sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga karakter at lahat ng mga pagbabago sa mga patakaran sa pagpapatakbo ay naging walang kabuluhan. Walang umiral. Huminga ng malalim si James. 16 na landas lang ang ini-extrapolate ko, at nakikita ko lang ang landas bago ako mamatay. Lahat ng iba ay lampas sa akin. Si Yukia, sa kabilang banda, ay nag-extrapolate sa hakbang kung ito ang susunod na hakbang na lampas sa 16 na landas. Mukhang dead end na talaga ito. Hindi ko mahahanap ang labasan sa pamamagitan ng paggawa nito. Malungkot ang ekspresyon ni James.
Kahit na si Quanesha ay naging malamig sa kanya sa lahat ng oras na ito, hindi siya nagpakita ng galit o mga palatandaan ng paggamit ng karahasan. Gayunpaman, ngayon, nagpatawag siya ng nakakatakot na aura. Habang mas nabalisa si Quanesha, mas naging kaina-hinala si Yermolay. Dapat ay may isang uri ng sikreto. Papasok ako sa formation kahit na ang halaga. Sabi ni Yermolay. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad at inatake ang formasayon. Gusto niyang gumamit ng malupit na puwersa para basagin ang formation. Ikaw. Galit na galit si Quanesha at sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman, nang maalala na mayroong isang makapangyarihang figure sa loob, pinigilan niya ang pagnanasang gawin iyon. Ayaw niyang pumasok ang kaaway ni James at makontamina ang lugar. Kaya naman, gusto niyang humiram ng lakas ng 49 para turuan ng leksyon si Yermolay. Habang hinampas ni Yermolay ang formation, yumanig ang lupa, at kumalat ang kapangyarihan sa buong lugar. Ang buong Kose Realm ay tila nasa bingit ng pagkawatak-watek. Ang formation, gayunpaman, ay misteryoso, at ang kapangyarihan ni Yermolay ay nawala sa kawalan. Nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni si James sa loob ng formasayon nang maramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa labas. Ito ay naging sanhi ng pagyanig ng formation, na naputol ang kanyang pag-iisip. Anong ginagawa ng babaeng iyon? Kumunot ang noo ni James. Akala niya ay pilit na pinapasok ni Quanesha. Pagkatapos, nakaramdam siya ng hindi pamilyar na aura. Hindi Quanesha. Nang maramdaman niyang si Yermolay iyon, natawa siya at sinabing, siya nga. Hindi pa yata sapat ang aral noon. Agad siyang tumayo at casual na ikinaway ang kamay para tanggalin ang formation. Nang si Yermolay ay tatama sa pangalawang pagkakataon, nawala ang formation. Natigilan siya. Sa pagkakataong iyon, may lumitaw na lalaki. Nang makita ang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata, at ngayon ay natakot siya. Ikaw. Nauutol niyang sabi. Sumulyap si James sa kanya at walang pakialam na sinabi, nag-set up ako ng formation dito. Gayunpaman, dito mo sinusubukang sirain ito. Pinipilit mo ba ako? Isang hakbang pasulong si James at sa isang iglap ay humarap kay Yermolay. Nagmamadaling napaatras si Yermolay. Minsan ay nakipaglaban siya kay James sa chaos sa labas ng 12th universe at lubos na nabigla. Pagkatapos, narinig niya na kahit ang 3-power macrocosm ancestral god ay namatay sa kanyang mga kamay. Dahil alam niya, paanong hindi siya matatakot at matatakot. Hindi, mali ka ng pagkakaintindi. Nagmamadaling paliwanag ni Yermolay. Gayunpaman, hinawakan ni James ang kanyang buhok at binuhat siya mula sa lupa. Bagamat si Yermolay ay isang 10-power macrocosm ancestral god na nagtataglay ng kakilakilabot na lakas, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na humawak sa kanyang buhok, na tinatakan din ang kanyang kapangyarihan sa proseso. Kahit na gusto niyang ipatawag ang kanyang kapangyarihan para lumaban, hindi niya magawa. Bago siya hinawakan, siya ay natakot at hindi nagpatawag ng anumang lakas sa oras. Ngayong naayos na niya ang kanyang sarili, huli na ang lahat. Halos may ihi na ni Yermolay ang kanyang pantalon. Naisip niya lang na ang misteryosong lugar na ito ay naglalaman ng isang uri ng sekreto. Hindi niya inaasahan ang 49 na nasa closed-door meditation dito. Kung hindi, hindi man lang siya maglalakas loob na lumapit sa lugar na ito. Nagkamali ako. Ipinapangako kung hindi ko na uulitin ang ganoong bagay. Malamig na sabi ni Quanesha, kaya alam mo ang takot. Akala ko wala kang kinatatakutan. Sa sandaling iyon, kinailangan ni Yermolay na pigilan ang pagnanasang isara si Quanesha. Naisip niya sa kanyang sarili, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na siya ay isang makapangyarihang figure na kayang lipulin ang macrocosm ancestral gods? Kahit na kaya kung iligtas ang iyong buhay, hindi ka makakatakas sa parusa. Hinampas ni James ang dibdib ni Yermolay, at isang butas ang bomb-alot sa kanya. Samantala, isang misteryosong kapangyarihan ang kumalat sa buong katawan niya. Bumitaw si James sa pagkakahawak, at bumagsak si Yermolay sa lupa. Nahihirapang tumayo si Yermolay at nagmamadaling nag-catalyze ng kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang pinsala, na muling bumangon sa mabilis na bilis.
Gayunpaman, ang kanyang panloob na pinsala ay malubha. Ang welga ni James ay yumanig sa kanyang mga batayan, at kailangan niya ng mahabang panahon para gumaling. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Sa pagharap kay James, hindi siya nagpakita ng anumang init ng ulo. Kahit nasugatan siya, wala man lang siyang naisagot. Nang makita ito, natuwa si Quanesha. Pagkaalis ni Yermolay, humagalpak siya ng tawa at sinabing, hindi pa siya binugbog dati. Magtuturo yata sa kanya iyon ng leksyon. Sinulyapan siya ni James at nagtanong, bakit siya nandito sa Mount Snow Sect? Tiningnan siya ni Quanesha at tinanong, kilala mo ba siya? Bahagyang tumango si James at sinabing, I guess so. Noong ako ay nasa ikalabindalawang universo, sinaktan niya ang isang buhay na nilalang ng ikalabindalawang universo at sinubukan siyang lipulin. Nakialam ako sa oras at pinigilan siya, nasugatan siya sa proseso. Nakikita ko. Bumungad sa mukha ni Quanesha ang realisasyon ng sabihin niya, dahil lang sa disipulo siya ng Omnipotent Lord, sa tingin niya ay may karapatan siyang patuloy na pumunta sa Mount Snow Sect at asarin ako. Pero, wala akong magagawa sa kanya bilang kapalit. Matagal ko nang gustong turuan siya ng leksyon. Sa palagay ko iyon ay talagang kasiya siya para sa akin. Matapos makialam ni James at turuan ng leksyon si Yermolay, hindi na ganoon kasama ang tingin ni Quanesha kay James. Sino po kayo, sir? Batay sa alam ko, mahina ang 12th universe, at tanging ang Lord of the Universe lang ang Macrocosm Ancestral God, not to mention na isa siyang one-power Macrocosm Ancestral God. Wala pa akong narinig na ibang Macrocosm Ancestral Gods. Naintriga si Quanesha sa background ni James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Naku, marami kang hindi alam. Alam mo ba talaga ang tungkol sa Chaos at sa Dark World? Dapat ba niyang tawagin itong Chaos Path?" Nang makitang tahimik si James, naisip ni Quanesha na nag-aatubili siyang ibunyag ang kanyang mga lihim. Tumingin si James sa kanya at inilipat ang paksa, nagtanong, nakarating ka ba sa Macrocosm Ancestral God rank sa pamamagitan ng paglinang ng Macrocosm power sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 5 dakilang daan? Ma'am, tumango si Quanesha. Tapos, nag-reminisce siya. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, ang 5 dakilang daan ay napakahiwaga, at walang sinuman ang nakapaglinang ng 5 dakilang daan ng sabay-sabay mula noong unang panahon. Nakuha ko lang ito dahil ang aking master ay nagbigay ng kanyang kaalaman sa akin. Nang maalala niya si James, napabuntong hininga siya. Kung nariyan pa sana si master. Sa kanyang kahusayan sa paglilinang, tiyak na siya ay naging isang makapangyarihang Macrocosm Ancestral God. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, gusto mo bang umakyat sa mas mataas na taas? Ha? Natigilan si Quanesha. Kahit na mas mataas na taas. Ma'am. Tumango si James at sinabing, mayroon akong ilang pamamaraan ng paglilinang na magbibigay daan sa iyo upang linangin ang mas maraming macrocosm powers. Talaga? Tuturuan mo ba ako? Natigilan si Quanesha. Ang mga pamamaraan ng paglilinang para sa paglinang ng macrocosm power ay mga pangunahing lihim na walang macrocosm ancestral god na basta na lamang magtuturo sa iba. Bukod dito, karamihan sa mga macrocosm ancestral gods ay nilinang lamang ang macrocosm power kung nagkataon. Nangangahulugan ito na walang mga pamamaraan ng paglilinang upang linangin ang macrocosm power sa kaso ng karamihan ng macrocosm powers. Sa makatuwid, kailangan ng isang tao na maunawaan at maghintay lamang ng probidensya. Sabi ni James, syempre, bakit hindi? Nakatagpo ko pa nga ang iyong Panginoon at inalok ko siya ng gabay sa nakaraan. Ano? Natigilan si Quanesha. Nakilala mo na ba ang aking amo? Bahagyang tumango si James at sinabing, that was many years ago. Noon, hindi pa umiiral ang ikalabintatlong universo, at mahina pa ang iyong Panginoon. Pwede mo bang 2/3 sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa aking Panginoon? Nagniningning ang mga mata ni Quanesha sa pananabik. Ilang beses pa lang niya nakilala si James. Palagi niyang gustong malaman ang higit pa tungkol kay James at naglakbay sa 12th universe ng maraming beses sa nakaraan. Gayunpaman, sa oras na siya ay dumating sa 12th universe, ang lugar ay ganap na bumagsak.
Iilan lamang kung may makapangyarihang mga figure ang nananatili, at walang sinuman doon ang nakarinig ng pag-iral ni James. Walang masyadong masasabi tungkol sa kanya. Matagal na siyang patay ngayon, kung tutuusin. Dahil alagad ka ni James, ituturing kong nakatadhana ang pagkikita natin at tuturuan ka ng mga bagong paraan ng paglilinang. Magaling. Tuwang-tuwa si Quanesha. Inabot ni James, at may lumitaw na sigil sa dulo ng kanyang daliri bago pumasok sa noo ni Quanesha. Kaagad, isang bungkus ng impormasyon ang lumitaw sa isip ni Quanesha. Ibinigay ni James sa kanya ang kaalaman tungkol sa yin at yang transformation at elemental inversion. Ang yin at yang transformation ay maaaring lumikha ng macrocosm power, samantalang ang elemental inversion ay unang nangangailangan ng 5 elemento ng Genesis. Gayunpaman, bilang isang macrocosm ancestral god, maaaring gawing perpekto ni Quanesha ang elemental inversion at linangin ang isang macrocosm power nang hindi ginagamit ang 5 elemento ng Genesis. Maaaring linangin ng yin at yang transformation ang macrocosm power. Tulad ng para sa mga pamamaraan ng paglilinang, dapat itong maging isang piraso ng cake para sa isang macrocosm ancestral god na tulad mo. Kahit na ang elemental inversion ay maaaring linangin ang isang macrocosm power, kakailanganin mo ang 5 elemento ng Genesis bilang isang uri ng channel. Kung wala ang 5 elemento, kailangan mong umasa sa iyong sarili upang linangin. Siya nga pala, hindi ko alam kung gaano karaming mga landas ang iyong nalinang sa ngayon, ngunit ang 12 universo ay malapit nang magsanib sa isa. Sa oras na iyon, ang mga limitasyon ng langit at lupa ay aalisin, at maaari kang magtanim ng higit pa sa hinaharap. Sabi ni James. Nang marinig ito, si Quanesha ay puno ng pasasalamat habang sinabi niya, "Maraming salamat." Bahagyang kumaway si James at sinabing, "Sige, dismiss ka na. Gusto ko munang mapag-isa." Sa espiritual na bundok kung saan naninirahan ang Omnipotent Lord sa Ancestral Holy Site ng First Universe, ang Omnipotent Lord ay nakikipagpulong kay Lishai Baishan, ang Lord of the Sixth Universe. Makapangyarihang Panginoon, kailangan mong bigyan ako ng mga benepisyo pagkatapos ng pagsasama-sama. Plano kong maging tagapangasiwa ng isang rehiyon at mabigyan ng probisyon ng bagong sansinukob. Nagsalita si Lishai. Sa sandaling iyon, tila hindi siya Panginoon ng sansinukob kundi isang masunerang aso. Nakangiting sinabi ng makapangyarihang Panginoon, "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Dahil ikaw ang Panginoon ng Sixth Universe, ikaw pa rin ang mamamahala sa teritoryo ng Sixth Universe pagkatapos ng consolidation." Swoosh! Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure at bumagsak sa lupa. Isa siyang babaeng nakasuot ng puting damit na may bahid ng dugo. Magulo ang kanyang buhok, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Mirabel. Natigilan ang makapangyarihang Panginoon bago siya nagtanong, "Ano ang nangyari?" Gumapang si Mirabel Joandra mula sa lupa at pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang mga labi bago umupo sa isang lotus position sa lupa upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay mapatla, at tila siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan habang siya ay mahinang nagsabi, "Nakatagpo ako ng isang makapangyarihang Panginoon sa madilim na mundo at nasugatan niya." Malungkot ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Alam niya na nilinang ni Mirabel ang 8 macrocosm powers. Ngayon, gayunpaman, siya ay nasugatan sa madilim na mundo. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa madilim na mundo, narinig niya ang tungkol sa ilan sa mga pinakasikat na Panginoon. Sino ang gumawa nito? Sabi ni Mirabel, "The newly emerged Lord known as Shena." Siya ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang supernatural na kapangyarihan. Kahit na ang aking 8 macrocosm powers ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nang maalala ang labanan, nanginginig sa takot si Mirabel. Kung hindi siya nakatakas sa oras, patay na siya. Huminga ng malalim ang makapangyarihang Panginoon. Si Mirabel ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa Panginoon kahit na may 8 macrocosm powers. Gaano kalakas ang bagong lumitaw na Panginoon? Natigilan si Lishai. Alam niya na si Mirabel ay malapit sa invincible sa lahat ng 12 universo. Gayunpaman, nabigla siya sa madilim na mundo. Nagtanong ang Omnipotent Lord, "May nalaman ka ba tungkol kay Yukia Dernelly?" "Ma'am."
Tumango si Mirabel at sinabing, itinaya ko ang aking buhay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa kailaliman ng madilim na mundo at pagkuha ng isang Panginoon. Pagkatapos ng ilang interogasyon, mayroon na akong magaspang na pag-unawa sa kamakailang alitan. Isang misteryosong makapangyarihang figure ang namagitan, at lahat ng Lords of the Dark World ay lumahok sa labanan. Pagkatapos ng labanan, ganap na nagbago ang power dynamics sa Dark World. Nagtanong ang makapangyarihang Panginoon, paano ang mga detalye? Umiling si Mirabel at sinabing, wala akong masyadong alam sa specifics. Ang labanan ay bawal, at karamihan sa impormasyon ay nabura ng makapangyarihang mga tao, sa gayo'y nagiging mababaw ang karamihan sa impormasyon. Pagkasabi nito, nagtanong siya, mayroon bang balita tungkol kay Yuki Adernally sa 12 universo? Ang makapangyarihang Panginoon ay tumango at nagsabi, nagpadala ako ng isang tao upang siyasatin ang bagay na ito, at talagang may mga pahiwatig. Gayunpaman, ang mga pahiwatig na ito ay isang panig lamang. Alam lang natin na ang mga bakas ni Yukiya ay nasa 12 universo, at ang bawat pangunahing figure sa 12 universo ay tila magkakaugnay. Tungkol sa mga detalye, hindi rin ako sigurado. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Mirabel. Pagkatapos ng masusing investigasyon, totoo ang sinabi ni James. Tunay na mayroong isang makapangyarihang figure na nakatago sa 12 universo. Mag-ingat ka sa 49. Iwasan ang direktang paghaharap sa kanya sa lahat ng paraan. Nagbabala si Mirabel at sinabing, magpapahinga ako para pagalingin ang mga sugat ko. Pagkatapos, nawala siya ng walang bakas. Ang makapangyarihang Panginoon ay nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Makapangyarihang Panginoon. Sabi ni Lishai. Inipon ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang sarili at bahagyang kumaway, na nagsasabing, kung wala nang iba pa, pinaalis ka na sa ngayon. Maghintay para sa pagsisimula ng komperensya. Naiintindihan. Nagpaalam si Lishai sa makapangyarihang Panginoon bago tumalikod para umalis. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, ang Omnipotent Lord ay bumulong-bulong, hindi ko akalain na magkakaroon ng isang misteryosong makapangyarihang figure sa 12 universo. Maaari bang malampasan ng isang tao ang mga limitasyon ng langit at lupa at makalusot sa 9-power macrocosm ancestral god rank? Sa sandaling iyon, bumalik si Yermolay. Guro. Ang mga iniisip ng makapangyarihang Panginoon ay nag-ambala ni Yermolay. Inayos niya ang sarili at tumingin kay Yermolay. Nang makitang nasugatan siya, nagtanong siya, akala ko kagagaling lang ng mga sugat mo. Bakit ka na naman nasaktan? Naagrabyado si Yermolay. Nagdilim ang kanyang mukha nang sabihin niya, Guro, kailangan mo akong tulungan dito. Anong nangyari? Tanong ng makapangyarihang Panginoon. Sinabi ni Yermolay, hinanap ko si Quanesha Semeres sa Mount Snow Sect. Doon, naramdaman ko ang isang malakas na formasayon. Nang masisira ko na ang formation, pinigilan ako ni Quanesha. Gayunpaman, habang nagprotesta siya, mas lalo akong na-curious. Akala ko may itinatagong sekreto ang Mount Snow Sect. Sinubukan kong basagin ang formation sa pamamagitan ng puwersa ngunit walang silbi. Sa sandaling iyon, may lumitaw. Siya ay 49 ng 12 universo. Siya ang nanakit sa akin. Masyado siyang mayabang, Master. Una, sinaktan niya ako. Sumunod, pinatay niya si Santino Hiram. Isa sa atin si Santino, Guru. Kailangan mong turuan ng 49 na leksyon. Dumura si Yermolay. Gusto niyang patayin si James. Gayunpaman, dahil wala siyang pagkakataon laban kay James, nakumbinsi lamang niya ang kanyang amo na kumilos. Gayunpaman, nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon, at sinampal niya si Yermolay sa mukha. Dahil malakas ang puwersa, lumipad ang ilan sa mga ngipin ni Yermolay. Bumagsak siya sa lupa at gumulong-gulong ng ilang beses. Agad siyang bumangon at lumuhod, na nagsasabi, ano ang nagawa kong mali, Guro? Please enlighten me. Bakit kailangan mong saktan ang 49? Pinagsabihan siya ng makapangyarihang Panginoon. Natigilan si Yermolay. Bakit hindi niya ma-offend ang 49? Gusto kong pumasok ka sa isang closed-door meditation ngayon. Hindi ka pinapayagang umalis sa Ancestral Holy Site. Kung sakaling makatagpo ka muli ng 49 sa hinaharap,
mas mabuting mag-ingat ka na huwag na siyang masaktan muli. Oo, syempre. Napatango ng husto si Yermolay. Kahit na siya ay isang macrocosm ancestral god, siya ay wala sa harap ng omnipotent Lord. Kahit na hindi niya alam kung bakit galit ang kanyang amo, hindi na siya nagtanong pa. Na-dismiss ka. Pinalibutan ng dilim ang mga panlabas na bahagi ng Dark World, kung saan maraming itim na ambon na naglalaman ng kakaibang dark power. Ang madilim na kapangyarihan ay lubos na nasira ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang mula sa iluminado na mundo. Kaya, ang mga buhay na nilalang sa illuminated world ay hindi nagawang manatili ng masyadong mahaba sa loob ng dark world. Kahit isang napakalakas na figure ay maaapektuhan. Kasabay nito, sa kaibuturan ng madilim na mundo. Nagkaroon ng maalon na bulubundukin na may mga bundok na daan-daang kilometro ang taas. Sa sandaling iyon, nakatayo sa tuktok ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang figure ay walang kapintasan, at ang kanyang hitsura ay kaakit-akit. Gayunpaman, tanging lamig at kawalang interes lamang ang nakasulat sa kanyang napakagandang mukha. Pagbati, Panginoon ko. Sabay-sabay na umalangaw ang mga boses. Bago ang babae ay isang grupo ng mga nabubuhay na nilalang na dating masasamang espiritu. Gayunpaman, nilinang nila ang isang pisikal na katawan na angkop para sa dark power. Kaya, nabuhay sila sa dark world sa ibang estado. Samantala, ang babae ay ang bagong lumitaw na Lord of the Dark World. Siya ay walang iba kundi si Shena Callahan, ang ikapitong anak na babae ng mga Callahan na nagkaroon ng relasyon kay James noong primeval age. Noon, nagpaalam siya kay James at umalis sa Callahans. Pagkatapos mag-cultivate sa 12th universe sa loob ng ilang panahon, nagtungo siya sa Dark World at gumawa pa ng cultivation method para sa Dark Power. Gayunpaman, siya ay napinsala sa huli at nabaliw. Gayunpaman, iniligtas siya ni James at tinulungan pa siyang maunawaan ang curse script at gawing perpekto ang kanyang paraan ng paglilinang. Pagkatapos, pumasok siya sa madilim na mundo at sinimulan ang kanyang bagong buhay. Sa isang maikling panahon, siya ay lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang at lumikha ng kanyang sariling puwersa. Ngayon, isa siya sa pinakamakapangyarihang figure sa kailaliman ng madilim na mundo. Ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na nauna sa kanya ay kanyang mga subordinate. Ang ilan sa kanila ay mga Panginoon, na kanyang pinasuko pagkatapos ng isang labanan. Mayroon ding ilan sa Kylem Ancestral God rank. Sa sandaling iyon, bilyon-bilyon sa kanila ang sabay-sabay na bumati kay Shena. Nakatayo sa tuktok, tinitigan sila ni Shena at sinabing, ang iluminado na mundo ay malapit ng magsagawa ng isang komperensya tungkol sa pagsasama-sama ng mga universo sa unang universo. Ito ang perpektong pagkakataon upang lipulin ang unang universo. Lumakas ang boses ni Shena. Kahit na siya ay lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa madilim na mundo, minsan ay hinanap niya si James upang malaman ang pagkamatay nito. Namatay siya sa bagong universo, sa kamay ng isang grupo ng mga tao mula sa unang universo. Nais niyang ipaghiganti si James sa pamamagitan ng paglipol sa unang universo. Ngayon, isa siya sa mga pinakamakapangyarihang figure sa kailaliman ng madilim na mundo, at taglay niya ang lakas upang lipulin ang unang universo. Hindi na niya kayang pigilan ang pagnanasa. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para lipulin ang unang universo para ipaghiganti si James. Crush the first universe. Umalangaw ang mga nakakabinging boses sa buong rehiyon. Nang makita ito, isang evil smirk ang sumilay sa kanyang malamig na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, James. Ipaghihiganti kita. Walang makakatakas. Nakatingin siya sa malayo, tila tumatagos sa madilim na mundo at pinagmamasdan ang eksena sa ikalabindalawang universo ng Illuminated World. Na-miss niya si James. Gayunpaman, patay na si James. Siya ay isa lamang butil ng alikabok sa kasaysayan, matagal nang nakalimutan ng lahat. Gayunpaman, hindi niya ito makakalimutan. Kung wala si James, hindi siya magiging tulad niya ngayon.